kayo ata kayo turuan na sir no ng ano sa may stud. So ako lang ngayon nagpagawa nito. Dapat kasi ang gagawin niyo mano-mano eh. So wag na 'yun. Stud na lang tayo. So okay na, na-release na. Okay na. So after niyan, yung model, 'di ba? Lahat 'yan malinis na, na-model niyo na, nalagyan niyo ng support, na-assign niyo yung properties, may mga sizes na, may na-release. So dito na tayo kay final step, no? The final step natin is, ayan, maglalagay na tayo ng loadings. Okay, maglalagay na tayo ng loadings. So, ano nga usapan natin? Ang gagamitin ng nating loading is dead load and live load lang. Wala akong makikita mga wind load, mga earthquake load. Dead load and live load lang. Okay. So, ngayon, punta kayo dito kay load cases details. Click nyo yan. Tapos, click add. Then, sa loading type, iselect nyo si dead load. O, diba? Dead load. So, pangalanan nyo lang. Dead load. Ayan. Then, click nyo yung add. So, ayan na siya. Makita nyo sa right side, may dead load na tayo. Next, syempre si live load. So, diba? Live load. Then, type nyo lang, live load. Then, add. O, ayan na. So, ready na tayo. May dead load and live load na tayo. So, based sa sinabi ko, kailan ko nga sinabi? Nung nakaraang linggo, di ba, pinagawa ko kayo. Nalala niyo yun? Ayan, sabi ko nun. Ayan, di ba? Yung una kong pinagawa is, for example, may framing plan ka. Tapos, isa-isahin nyo. Kunyari, this is slab. 2S1. So, nilista nyo, 2S1, dead load, and live load. Ilan yung total KPA niya, di ba? Dead load, tapos live load. For example, this is 3.3 KPA yung total. Kunyari lang. Tapos, ang live load is 4.8 KPA. Yan. So, 4.8 KPA lang siya. Kunyari, in dead load and live load. So, ganoon din gagawin natin. Isasalpak mo lang. Basta't kapag usapan natin is flooring, no, sa mga slab, dapat naka-KPA lahat yan. Yan. So, anong gagawin natin? So, before tayo makapag-assign ng load sa slab, kailangan muna nating i-group. Okay? Kailangan nating i-group. So, for example, unahin natin is yung second floor. So, select ko second floor. Then, view selected. Di ba? Ayan na siya. Then, tingin kayo kay top view. Ito makikita nyo. So, ngayon mag-a-assign na tayo ng loadings or i-group natin siya. So, based dito sa pinagawa ko, kunyari dito. Sabihin natin, this is hallway. Okay. Ayan, kunyari, ito ay hallway, di ba? Hallway yan. Pero in reality, kunyari lang, may sakop ka pa dito na part, ito. Ito lang talaga yung hallway mo, di ba? Ito lang yung part na to. Ayan, kunyari, ito lang talaga yung hallway mo. Ayan lang. Ayan, ito lang yung hallway, di ba? Itong part na to. Ayan, ito lang yung hallway mo. Ayan lang siya. Kasi dito, may CHB ka, tapos kunyari, ang tawag doon, yun, may mga iba ka na dito, hindi na siya hallway. So, nagulat ka, sir, dalawa, sir, hallway, tapos nagkaroon ka dito ng basic floor area. So, ang ilalagay mo sa live load is yung pinakamalaki na lang. Consider mo yung sakop na space and yung pinakamalaki mismo, di ba? For example, hallway, di ba? So, 4.8. Tapos, basic floor area, 2.9 kPa. Sundin mo yung hallway. Kaya gagamitin mo yung pinakamalaki. Yan. So, lalagay mo doon, di ba? Sa may ano nyo. So, lagay mo live load, hallway, tapos 4.8. Ayan, ganun siya. Anong tanong? Sir, yung pinakamalaking area po ba or pinakamalaking load yung i-consider? Pareho. Kasi, for example, kagaya nito sa slab natin na to,
Kung kunyari, mga ganito siya kalaki, depende sa inyo eh. Ikaw, structural engineer ka. Ikaw bahala. Ito yung hallway sa left side. Ito, maliit lang, 1.9. So, halos kalahati siya. Doon tayo sa pinakamalaki. Pero for example, yung hallway mo, ganito lang kaliit. As in, halos wala lang. Ito lang idadaanan niya. Or kunyari, pangit pala yung term natin. Kunyari, ito, isipin yung basic floor area to. Itong part na yan. Tapos, ang hallway natin is ito lang na part. Ito. Ayan, di ba? Ito lang, yung part na to yung hallway. Pero, yung part na to, ito, di ba? Itong part na yan, nasakop niya. Pero, ito is basic floor area. So, kung tingin mo naman is malabo naman mangyari na sobrang daming tao magsisiksikan, o edi pwede mo gamitin dito yung ano to, yung basic floor area, kunyari 2.9 kPa. 'Di ba? Depende sa iyo or walang problema kahit isagad mo na yung 4.8. Wala 'yun. Kaya nga 'di ba ikaw structural engineer, ikaw bahala mag-isip. So, kahit ano doon. Pero kung ako, ang madalas kong ginagamit sa mabilisan yun, hindi ko na i-check yung area ko, anong malaki. Yun na agad. Pero pag nakita mo na, uy, hindi kaya ng beam, nag-fail siya. Pag designer ka, ganyan, maintindihan mo pag designer ka na. Diba? Paglagay mo dito, sige, 4.8 na lang lahat. Pwede yan, gawin mo lahat, 4.8. Kaya lang mapansin mo, bakit nag-fail to? Ang hirap pa naman minsan yan pa nag-fail. O gagawin mo, babawasan mo yung loadings. Imbis na 4.8, hanapin mo na isa-isa. Ay, dito, malabo naman maraming tao. So, basic floor area ka, 2.9, ganyan. So, nakadepende sa inyo. Kayo bahala. Kayo designer dyan. Okay na? Nasundan? Depende sa inyo. Kayo designer. So, ayun, okay na? Okay. So, ayun nga, kunyari, napag-desisyonan mo na lang para sa mas madaling analysis and ano, yan. Ginawa mong hallway na lang to lahat. Ito, di ba kahit kunyari may sakop dito na part, o gagawin mo na lang siya hallway. Yan, kunyari hallway to. Yan, yung part na yan. Di ba? Hallway. Then, kunyari, ito, sabihin kong hallway din to. Ito, sakop pa rin ng hallway. Sabihin natin, ito is parang, anong tawag doon? Assembly area, itong part na to. Which is halos pareho lang din sa hallway, tama? 4.8 lang rin ata yun, kPa. So, ibig sabihin itong part na to is pare-parehong hallway. Yan, kaya makikita mo, ginamit tong live load, hallway, tapos hallway din to. Ayan. So, parang ganyan. Tapos, kunyari, this is basic floor area. Tapos, kunyari, sabihin mo, dito ay dining. Yan yung mga basic floor area. Sige, pare-pareho na lang natin, kunyari. Sige, kunyari, hallway na lang din to. Ito yung malaki na load eh, di ba? Yan. So, parang ganito yung nangyari. Nangyari, di ba? So, dito, tas kunyari, sabihin natin, pare-pareho din yung dead load. So, pwede nyo gawin sa plate nyo, ipag-isa nyo na lang. Kunyari, this is, ito ay 2S1. 2S1, di ba? 2S1. Tapos, ito ay 2S4. Oh. So, since pareho lang din naman yan, di ba, na kinikerry, okay, kahit ito, sama mo yan, di ba? Ay, okay. Wala pala, no? Sabihin ko na lang to 2S5. Kunyari, 2S5, 2S6. Ayan, di ba kanya ito nilabel mo? Ayan. So, pare-pareho sila hallway. 2S1, 2S4, 2S5, 2S6. So, pwede mong gawin dito sa plate mo. Okay, di pangalan mo. Slab. Ipag-isa nyo na lang para tipid na lang din. No? Huwag nyo na lang isa-isahin. Gawin nyo na lang ganito. Sabihin natin. Kunyari, slab. Ayan, 2S1 and 2S2. Ay, 2S4. Di ba? Slab 2S1, 2S4. Kasi pareho lang naman sila ng dead load, pareho lang naman sila ng live load. Kahit magkaiba yan ng sukat, basta't pareho ng kinikerry. Pero, ayan, may pero tayo. Ipaghiwalay nyo si one way or two way. So dito, one way siya. Diba? One way.
So, alam nyo na yan kung paano mag-determine ng one-way or two-way slab. Naturo na sa inyo. Then, syempre, ito, kitang-kita naman, itong si 2S5 and 2S6 ay two-way. So, next page na yan, slab, 2S5, 2S6, tapos lagay nyo na lang two-way. Diba? Two-way na siya. Tapos yun, lagay nyo. Dead load, 3.3 yung total. Pero isa-isa nyo sa dead load, ha? Diba, una, concrete slab, waterproofing, ceiling, yun yung et cetera, ganyan. Sa live load lang naman yung isa agad. Hahanapin nyo lang mismo yung pinakamalaki. Or yun, depende sa inyo kay structural engineer. So, mahalaga, no, na hiwalay natin si one-way and two-way. Kasi sa STAAD, magkahiwalay ang one-way and two-way. So, okay tayo dyan? Nagets yung gagawin natin. Yan. So, balik tayo kay STAAD. So, sabi natin, ito, and ito, ay pare-pareho lang sila na hallway and ng dead load na kinikerry. Yan. So, kung pareho lang sila, goods tayo. Kaya lang, hindi natin pwedeng ipagsama. Bakit? Kasi ito ay one-way, no? Itong dalawa one-way, ito naman ay mga two-way slab. So, kung gusto niyo i-check yung dimension, kung tama, punta lang kayo dito sa may taas. Yan. Makikita nyo nakalagay, display node to node distance. Node to node distance. Click nyo lang yan, tapos click nyo lang yung mga node. Di ba? Makikita nyo na. Ayan. Gusto makita. Ayan, gano'n lang siya. Pwede nang ano. Then kung tatanggalin nyo na, click nyo na yung katabi niya, remove all node to node distance. Wala, astig. Hindi siya natapos. Wala na bang limit ngayon? Kung ilang oras? Kapag ano pala, no? Kung ano, nagulat ako. Buti di namatay. So, ayan. Okay tayo dyan. Ulit lang. Wait lang, ano to? May nag-miss call sa akin. Sino to? Ay, si mama. Sige. So, balik tayo. So, ayun. Mag-groupings tayo. So, click nyo lang, Control G. Yan. Tapos, mag-group tayo. Then, select nyo. Syempre, kapag mag-group tayo ng slab, ang select type nyo is floor. Ayan, floor tayo. Floor. Okay. So, kapag mag-grouping tayo ng slab, isi-select nyo yung floor. Then, ipangalan nyo. So, for example, this is second floor. Sabihin ko na lang, 2F. Second floor, underscore. Tapos, sabihin ko nung hallway, di ba? Hallway. Then, underscore, one-way slab. Ayan. So, ako, kayo bahala kung paano kayo magpangalan. Ako, ganito. Second floor, hallway, one-way slab. Diba? Then, click nyo yung okay. Ayan. Tapos ngayon, isi-select nyo na, highlight nyo na. Diba? Ito yon yung mga hallway sa second floor na one-way slab. Then, click nyo lang associate. Ayan, associate. O, yan na. Na-assign niya siya. So, click nyo sa labas. Then, pagbalik nyo dito sa group, click nyo yan. Then, highlight. O, diba? Ano na siya? Na-associate na siya. Ito na yung mga one-way slab natin na